Sir Edward, ito na po yung makina mo. Alright, ito naman. Nabuksan na natin. Naka 59 stock siya. May mga gasket pa yan, ha? Okay pa naman ang black. So, ang project dito, ano to? Saan? Saan yata to? 28mm Japanese technology. Ayan. Awit gar! Yak sir. So, palit lang tayo ng piston. Is request ni sir. 59 pin 2. Big valves. 2-month setup daw yata to. Yeah? Right. Yung update sa ating ginagawa ang taga Binondo. Taga Binondo to, okay. Taga Pagkasinan, pero sa Binondo ko pinikap. Sa Binondo nagtatrabaho. Hindi ko lang alam kung saan gawa to. Balik sa Kapangalan Center Santo. Okay, iyak talaga yan. Para mabuksan natin ang makina. Ang magiging setup nito 59 big valve pin 2. Yan. Shoutout pala sa isa pa natin tayo, dalawang set natin, pin 59 big valve pin 2. Kay sir, ito suging-sugi na to. 54 stock dito nagpakarga. Walang downgrade. 54 stock, 59 stock, 59 big valve. Ngayon 59 big valve pin naman. Okay pa naman yung dating karga, pero maglalaki siya ng head. Shoutout dito, napakalupit na ito ni sir. Taga Bulacan. Walang downgrade. Yan, MTRT head na siya ngayon. Dating Asia. 6.8 ngayon, 7.5. Tapos, ito na yung signal niya. Pin 2. So ito, pin 2 rin to. Gawin natin ang full video mga kapulito. Yung update sa ating ginagawa. Yung reset natin ng 59 big valve pin 2. So, kasada na, may forge rod na tayo para sa kanya. Light and pin 2mm lip. Genuine pin bearing. So, kalasin muna natin ito, tapos assemble na natin. So, ang ginagawa ko is, tinatanggal ko muna yung timing gear via press, kasi hindi ko ginagawang pinupukpok yung bearing kasi nasira minsan yung bearing. Ang bakit ang pag-brush case DIY lang. Yun. Tanggalin na mga kapulido. Yun. Tanggalin yung timing gear. So, kabila naman. Ito naman to. Madali lang naman tanggalin to. Yun lang talaga yung mahirap. Tanggalin na natin yan. Yun. O, patak talaga. May stick yan. Tanggal. Oil pump gear. Tapos mga gar. So yan, natanggal na yung mga bearing nya. Kaso may mga konting alog na. So palit na rin daw mga kapulito. Umiyak ang boses ko ah. May tama naman leg ko. So palit. Tapos kalasin na natin ito. Yan, stock pa siya, luma na, kaya ano, sporty pa to eh. Tanggal ulit. Alright, dito na tayo sa kanyang pin. Medyo pangampas lupa lang. Pero hindi porke pangampas lupa eh, hindi na maayos yung gawa. Alright, so ito yung may mga dumi na yan. Ayan. Tanggalin natin yung tayo niya. Obstacle rod. Pin bearing, stock. Ito naman, tatanggalin natin yan. Ito, madali na lang ito. Okay.
Pit. Hindi ko masasalo dahil nagbibideo ako. Naglahat. Ito yung pin niya. Pin niya, pineapple. Okay pa naman, wala pa namang alog. Alright, so linis muna. Tapos, lagyan na natin itong mga bagong pyesa. Alright, nalinisan na ang kanyang crank. So, yung mga tae-tae dito sa may gilid, tanggal na yan, malinis na. So, lagyan na natin ang kanyang light and pin 2. Salpak na natin yan, mga kapulido. Pit. Konti pa, may konting siwang pa. Yan. Tapos na. Lalagay pa lang nating pin bearing is genuine. Ito, so tanggal muna tayo ng mga kalahati, mga bulitas, tas may papasok na natin yan. Hindi kasi papasok yung pag-stock. Hindi mo may papasok yan, napaka-imposible. So tanggal tayong ilang ngipin para, ay bulitas para may pasok. So eto na nga. Ayan, tanggal tayong mga kalahati, mga 10. Sok pa na yan. O, di ba? So, ibabalik ko lang yung mga bulitas na tanggal. Alright, so yan, nailagay na lahat. Lagay na natin ang kanyang forge rod. Yun. So, lagyan natin ng langis. Ayan ha. Para mapilipino, Pilipino. Nalagay na natin tong, nalagyan ko rin lang ito para smooth pumasok. Alright, so yan, nakasado na. Press na natin yan. Pasok. Okay. So, ayan. Siyempre, hindi mo muna isasagad niya. Alayin mo muna. Alright. Yan, clearance. Meron, siyempre. May clearance yan. May konting clearance yan. Hindi pwedeng wala, hindi yan iikot. Okay, Sir Michael pala. Ayan. Naabangan niya na. Mudura na ba? Parehong karga lang, pinto rin. Okay na, dumura na. Yan. Side bearing pala, bago na yan. Yan, ano yan, Diamond. Yan o. Yan lang isarado mga kapolito. Bagong isip ni Momon. Yan, nilalagay na ni Momon. Habang ito ka Sir Michael ay ano ba? Makulit. Sabog din. Sabog check. Sabog, sabog, kabado, 20. Kabado, 20. Hindi ka kakabahan?
Hoy, may flashlight ulo mo! Hindi pwede yan. Ha? Lagay na yung bolt. Alright. Hello, ito naman yan. Pagkatapos nito, ito naman, sabog check natin. Alright, update mga kapulido. Today Sunday, no schedule to, so singit again. So, pinasok ako ng Sunday para matuloy. Na gasket na ni brakes yan, tutok yan. Tutok, walang gasket, taas at baba. Bali, base plate tayo, 2mm. Ito, may gasket. Maker na rin. Meron tayong aftermarket piston, ayan, no? So, dahil bogsa na yung dati niyang piston, hindi na pwede. Black na lang. Ang gagamitin natin, hindi na pwede yan. Chuck shop, mabibenta pa. Tapos, yun, sa murang halaga, meron na siyang piston na pamalit. Hindi na siya magpapalit ng buong black. Ano lang to? 600 lang. 59mm na piston. Headworks all done. Yan. Ported. Airways. Kasako na lang yung Genrix cam mamaya. Pakitan ko muna tong bago niyang piston. Para ano. Pag-gasketan ko na rin kay Briggs to. Dalawa lang kami ni Briggs ngayon. Okay pa naman. Briggs, gasketan mo na to. Punasan mo muna na. Yan. Walang head gasket. Walang base gasket. Bali, base plate lang. Tutok all the way. Into pala, nakalagay na. Ayan, di ba? Nakita niyo naman. Asado na. Tapos tuloy-tuloy na lang na pag-assemble. Bolt packet lang. Kunin ko lang yung angle. Yan. Hi. Daming work. Alright, ayan. Bali, nakasako na ang ating valve packet sa ang nakuha kong angle para sa exhaust is ayan 30.55. Dito sa intake is 27.35. So, yun yung pinaka-angle. Kung mapapansin nyo yun mamaya, is hindi man match ang pagiging pagkakapakat niya kumpara dun sa dating nakalagay. Parang JBT, ganito rin yan. Yan, tingnan niya. Ito na natin. Ang deepness natin sa valve packet is 5mm. Yan, kung titingnan nyo, tumatama na siya dyan. Pero dito sa iba, hindi naman tumama. Oh. Dito siya tumatama sa kabilang dulo. So, yan. Ibig sabihin yan, yung sa gitna na siya pumatong, ang angle ng valve packet talaga is ganyan. Yung nakapacket is ganyan. So, tatama talaga yan sa gitna. Dito sa kanyang manifold, magpo-port pa tayo kasi ano, maliit to. 22mm lang. So, ang entrance ni intake port namin is around 26 siguro to. 26, 27. 27. So, i-match ko pa mamaya. Tapusin ko muna to. Packet. Alright. Alright. Kita, mabalin na Ajay. Ajay yan. Mabalin na yun. Right. So, nilagay na ni Briggs ang sandwich bread. Yan. So balik rin naman natin to para sa intake, tapos palit ng bala pang 28. Eto. Palit bala. Yun o, konting pasada na lang. Alright. Bal pangit. Bal pangit na mga kapulido. Ayan. Alright. Tanggalin ko muna. Tapos may tatabasan pa tayo sa likod niyan dahil nakapinto yan. Sa side siya. Dito sa lower part. So tanggalin ko muna. Ayan.
At tatabasan natin yan pin to stock rod kasi sasayad yan sa ibaba ng ating sigunyan. Yan, bawas ako mga 0.8 ganyan. Kasi saktong nakahalik siya. Bale, saktong nakadikit siya sa ano. Saktong nakadikit yan sa ating sigunyal pagka hindi tinabasan. So, yun. So kapag ka ganun nakadikit siya hindi ikot ang ating makina. Tsaka kung makatagos man napakaingay niya. Tatakot-takot na tunog yan. So this is must. This is a must. Alright, ayun tapos na. Diba? So, yun dito, huwag masyadong manipis. Pag sobrang nipis ka naman dyan, baka bumitaw siya patras. So, pwede na natin ilagay ito sa kanyang may kanya. Lagay na natin. Alright, nailagay na ang kanyang piston. So, nilangisan ko muna yan sa likod bago natin ilagay. Sandwich bread, nakalagay na rin. So, ilagay na natin ang kanyang ex-bitak na block. TSMP chrome bore. Tapos yan, tutok all the way. Lagyan ko muna tangis. Yan, tapos ito. Langisin natin. Pasok ka na dahil may pasok na. Yo, alright, by ang kanyang decade is 0.5. Tapos ang kanyang true top dead center is hindi na match dun sa original. So dun na siya sa linya ng H. Hindi na siya dun sa I. So kapag kasi nagpipin tayo minsan nag-iiba yung timing. So dati sa I, ngayon H na siya. So yan. Pwede na nating ilagay ang kanyang tensioner dahil tuyo na ang kanyang gasket maker. Yan. Nipis masyado. Tricks. Dagdagan ko ang kanyang gasket maker, masyado manipis. Yung bali sa ating head pala sa Genrix Cam 7.5 sa at TSMP head is sasaya dito. Hindi siya pwedeng i-fault on. Sa MTRT may tabas na agad to Yan. So yan, pag umikot yung cam, tatama yung cam loop dito. Kabilaan yan, so tatabasan din yan, baba na yan. Sa ibang head lang Pero sa MTRT po ito. Alright, ito na po yung tinutukoy ko. Ayan. So natabasan na sila, kabilaan. So ayan, iikot na yung cam nyan. Rocker arm tatabas din tayo dito. Saka dito. Pag MTRT naman rocker arm mo, dito hindi na kailangan tabas, dito na lang. So, tabasan ko rin mamaya Yan. So, pwede nang ilagay yung tensioner dahil lumigpit ay natuyo na.
Update, bali, ito tuyo ng kanyang gasket maker. Tapos, ito yung tinutukoy ko sa rocker arm, tatatabasan na. Stuck kasi. Tapos, itong ano, dahil mag-adjustable timing gear tayo, ito. Yan. Tatanggalin natin to. So, hindi natin pahirapan ang sarili natin dito. Nagagrind rin. So, kailangan mo lang barinahin yan, no? Yung bilog na yan. Yan, yung bilog na yan. Barinahin mo lang yan. Dito sa kabila, ayan. Matatanggal na yan. Dahil magkapatong lang yan, pinakahinang niya yun. Lapit ka dito. Try ko. Ang talim. Dito, lapit. Lapit. Madali lang. O, di ba? Natanggal agad. Basic. Basic tanggal. Mahirapan na sariling grinder rin yan. Alright, pwede natin ibalik doon. Tapos, ready to salpak na. Tapos, start na natin mamaya. Nakaiwalay. Tignan natin kung sasabog ngayon. Yung update sa ating ginagawa na taga Binondo, Manila. Naisampa na ang kanyang makina. Pwede na nating isabog test mga kapulido. Full specs muna tayo. 59 yung basag yung piston. Tapos big valves na. Genrix cam 7.5. Pin 2. Walang pulley. Walang belt. 28 carb sun. May air filter syempre. Tara ba? Test na natin to mga kapulido para pwede na nating iatid sa Binondo kung ipapatid ng may-ari. Yun o. Nakikita mo yan. Yun ang maingay eh. Natatawa si mama, ano? Alam mo yung ano, yung pagka nasa kalye ka, tapos naka big bike ka. Tapos sasabihin ng bata, "Kuya, pabomba!" Tapos sabi ng bata, tapos lumipad yung connecting rod sa bubong, nabutas yung bubong. Sabog, yung tambutso. Pero, tisin na natin ito mamaya. Lagyan na ng belt. Yung update sa ating ginagawa. Ayan, bali, nag-road test na ako. Ang problema niya is kapag sa duluhan, pagbabaran, parang biglang nawawala ng gas. Papalya-palya. Tapos, nagbabackfire. So, kadalasan po, ganito yung problema niyan. Yung pondo ng gasolina sa ating karburador is kulang. So kung titingnan ninyo, kung pag-aaralan nyo, ito yung laging problema mga kapulido. Maraming ganito. Yung bibirit ka, babaran, tapos para kang mauubusan ng gas. Literal na mauubusan ka ng gas noon. So ito yan. Kung titingnan nyo yung jet valve nya, ayan. Yan jet valve na yan. Focus lang natin. Yan, ang jet valve na yan. So, dyan pa lang is tumitikom na siya. Yan ang pinaka-stop niya, oh. Oh. So, dyan pa lang titikom na, wala nang supply ng gasolina. Pag tinignan nyo ang angle ng floater, yan. Dyan pa lang, tikom na, wala nang papasok na gas. So, ang pondo ng gas mo is konti lang. Mahigit kalahati lang. So, ang gawin mo is yupin mo yung i-adjust mo yung floater para sa jet valve para gumanyan siya, mapuno ang ating baso. So, ito. Explain ko maigi sa inyo. Sharing is caring. So, marami nagkakaproblema dyan. Tatanggal yung pin. Wait lang. Ako Dali. Lagyan ko muna ng flashlight yung ulo ko. Hindi ko makita eh. Lagay ko muna yan, no? Flashlight. So, ang titingnan nyo yan, dyan pa lang umi-stop na. So, ang gagawin natin is i-adjust natin para
yung tumutulak sa jet valve para mapuno ang ating baso. Ito yan. So kunwari yun nga, yung dati niya is tumiista agad ang supply, so hanggang dito lang ang gasolina niya. Kaya pala pag pumira ka, ubos agad, nagba-backfire na. So ang gagawin natin is pupunuin natin yan sa pamamagitan ng pag-adjust ng floater para dumami yung pondo. Yon, ganun yung maraming problema na nakikita kong tanong. Parang nawawala ng gas, tapos pag pinahinga mo, aandar ulit ng mahal. So yan, ito lang yung gagawin natin dyan. Ito kasi yung jet valve, ito yung tumatakip doon sa butas ng gasolina galing sa hose ng tangke. I-adjust lang natin yan. Ganito lang kasimple. Napala ni road test ko, nauubusan. First road test ko kasi. Tutulak lang natin to. Yan. Tansya millimeter. Talsik laway. Hahalo sa gas yung laway na yun. Babagal. Pero di sasabog. Sasabog. Imposible yun. Binirit ko na kanina. Gusto mong panood yung video. Hindi na boss. Mamaya papakita ko yung video. Ayan, na-adjust na natin. So kung makikita nyo, hindi nyo makikita. Kulang pa. Ayan, madagdagan na. Diyan tumitikom. Adjust pa natin para, hindi, halos pwede na eh. Diyan, tikom na siya, pero kulang pa eh. Ganyan natin. Adjust pa ng konti. Sungkitin ko na lang. Pwede rin naman. Sungkitin mo lang yan. Yan, para umatras. Kulang pa. Punuin natin yung carb kasi malakas sumipsip ng gas yan eh. Ang main jet pala natin is 135. 135.40. Ang problema naman, pag nasobrahan ka naman, isa nangyayari, nag-overflow naman. So hindi rin pwede yun. So kailangan saktuhan lang, napasobra na ako. Yan, dyan siya titikom eh. Dyan siya titikom eh. So dagdagan natin konti. Bawasan natin konti. Dahil videographer dito. Aray ko ah! Yan, ox na yan. Ox na yan mga kapulido. So yan, adjustment lang dun. Mapupuno na yan. Alright. Tapos may isa pa. Ito, problema rin ng napakarami to. Ba't parang may lumalagitik sound? So ito yan oh. Yan. Kasi yung bakal na yung rubber bushing niyan is pudpud na. Yan oh. So pag nagba-vibrate ang makina, yan. Parang lumalagitik yan. So yun, tips lang mga kapulido. Manood, matuto, mag-subscribe. Tuloy na natin, tapos test drive na natin. Yung andito na yung pick up ng motor ni Sir na taga Binondo. Bali, umuwi pala siya ng Pangasinan ngayon. So test drive na natin to. Tapos try natin. Medyo rush na kasi marami kayong ginagawa at doon na lang sa maiklian lang. Pero tested na yan. Alright, so sabog check na natin to. Naiuwi ko na yung GoPro, hindi ko expect na kukunin pala ngayon. Inuwi na nga sa bahay kanina to eh. Akala ko hindi kukunin. So nung pagka-uwi sa bahay, biglang tumawag na nandun na daw. So akala ko hindi pa kukunin. So gauge na natin to. Dito lang. Mga 600-700 meters lang. Saka medyo mabako dito. Kaya GPS na lang tayo, wala akong camera. Delay din naman ang speed meter. Dahil malaki ko. So yung kanyang pipe medyo may lagitik. Kasi luma na. Lumang JBD. Ito,
to, hindi mo maiiwasan ng damba check dito. Damba check muna natin, lagay natin yung camera dyan sa may sa may tawag dyan. Pader, ayan dyan, pader. Wala tayong backride ngayon eh. Eto, dyan ka muna ha. Damba check lang tayo mga kapulido. Busy sa shop eh. Damba check, bago ibalik. Pasyo. Kala ko na wala na yung cellphone ko, nasa kabilang ano pala. Sa kabilang poste pala. So try na nating sagarin dito lang. Ayan, hanggang dito lang. May mga tanod doon, so awit gar. So simulan natin doon sa dulo mga kabalito. Sa GPS ko na lang mga kabalito kung ano makukuha sa 700 meters. Alright. Touring lang, touring. Alright, 0-0. Testingin na natin to mga kapulido. 700 meters. Alright. So, yun na, kurbada na kasi yan eh. Kurbada na kasi yan mga kapulido. So, balik na tayo para makauwi na sila. Yan, so okay na ang ating ginawa.